Sabi niya, sinunod ko na lahat ng mga ito. Ano pa ba ang kulang sa akin? Ibig sabihin, ginawa niya na lahat at siya'y naging faithful sa pagsunod. Ulitin po natin ha, ito po yung 5 palatandaan na siya ay seryoso na humahanap ng buhay na walang hanggan. Number 1, came to Jesus, tumatakbo. Number 2, ask about spiritual birth, no? Number 3, wants eternal life. Number 4, done the commandments. Number 5, being faithful and consistent. Makikita niyo po, no? Talagang seryoso siyang punta sa langit, gaya natin. Gustong-gusto talaga niyang pumunta sa langit. Pero ang tanong ko pa rin, babalik at babalik pa rin po dun sa tanong, gaano po tayo kaseryoso? Bakit? Kasi kahit sabihin po natin, ang dami namin nagsasabi, sumasagot. Sabi nila, bro, gusto ko pumunta sa langit. Talaga? Sure ka na ba talaga gusto mong pumunta sa langit? Sure ka na? Sure kang pupunta ka sa langit? Talaga? Talagang talaga? Gusto mo? Kaso may problema. Ano po yung problema? Ito po, basahin po natin, verse 21. Matthew chapter, ito, balikan po natin yung ating talata. Matthew chapter 19, verse 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mo maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at ibigay sa mga dukha. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at bumarito ka, sumunod ka sa akin. Makikita natin, may ipinag-uus ang Panginoon. Pagbili mo ang mga ari-arian mo, ibigay mo sa mga mahirap, halika't sumunod ka sa akin. 3 ang inutos ng ating Panginoon. Sabi niya kasi, nagawa ko na yan. Ano pa ba yung kulang? O ito yung kulang mo. Ito yung kulang mo. Ngayon, seryoso ho ba yung lalaki? Gaano po siya kaseryoso katulad ng ating binabanggit kanina? Hindi siya willing na magbabago. Hindi rin siya willing na ibigay yung mga hindrances niya o yung mga possessions niya. At yung attachment niya sa pera kaysa sa langit. Kaya po nakikita natin, hindi talaga siya seryoso sa kanyang paghahanap ng daan patungo sa langit. Ganyan din po tayo. Gustong-gusto natin punta sa langit. Yun nga lang, hindi natin alam kung gaano tayo kaseryoso. Gustong-gusto talaga, Brother Denmar. Kaya kahit mamatay ako ngayon, masaya ako dahil mamamatay ako sa Panginoon. Tama! Pero gaano ka kaseryoso talaga na gusto mong pumunta sa langit? Hindi ko naman sinasabi, kapatid, na hindi ka para dito. Ang tinatanong natin, gaano tayo kasigurado na pupunta tayo sa langit? Kasi gustong-gusto natin, pero gaano tayo kaseryoso? Kasi makikita natin yung binata, seryoso talaga siya. Tumakbo siya, lumuhod, nagtanong, paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Nandun yung interest niya na malaman. Pagkatapos, ano nangyari? Yung sinabi ng Panginoon, yung kanyang utos, ano ang nangyari? Sabi ng binata. Alam niyo kung ano reaksyon ng binata, mga kapatid? Ang reaksyon ng binata, datapot ng marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siya namamanglaw sapagkat siya ay maraming pag-aari. Kita ninyo? Instead na gawin niya, ang iniisip niya kasi, mga kapatid, agad-agad, ngayon na, gawin mo na yung pinagagawa ng ating Panginoon. Hindi ganon ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kapag sinabi niya, bitawan mo lahat ng ginagawa mo para sa akin at halika't sumunod ka, hindi madali yun. Bakit? Kasi mga kapatid, ang Diyos hindi diktador. Hinahayaan ka niya na magbago, ikaw mamili ka mismo, ikaw magpapasya sa sarili mo na sumunod ka sa Kanya o hindi ka susunod. Hindi siya diktador. Hinihintay niya tayo, mga kapatid, na magdesisyon. Hindi niya pinabibigatan yung tao. Yung binata dito na mayaman, ang isip niya, ngayon na, gagawin niya na talaga.
Hindi ho ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kasi in one shot, kahit ako sige, narinig din niyo yung kwento ni Pacquiao, binibenta niya yung mansion niya sa Amerika. Isipin natin, halimbawa si Pacquiao yung kausap ng ating Panginoon dito. Sabi ng ating Panginoon, bigyan mo lahat ng ari-arian mo at ipagbili mo sa iba at sumunod ka sa akin. Sa tingin niyo magagawa agad ni Pacquiao yun? Hindi. Dahan-dahan muna niyang gagawin. Kita ninyo yung ginagawa ni Pacquiao, binibenta niya isa-isa yung mga property niya. Tapos iba, naglilingkod din siya sa Panginoon. Alam naman natin yan, na Christian daw siya. No? So, ganyan. No? Ganyan yung application niya. Pero, ang ating Panginoon, hindi tayo pinabibigatan kung kailan mo gustong gawin at saka mo gawin. Pero dapat mo talagang gawin. Bakit? Kasi ayun yung sinabi niya Yun nga lang, hindi siya diktador para sabihin sa'yo ng nauna, gawin mo na, nauna talaga. Inaantay tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pipilitin. Kasi alam niya naman kung gaano ka seryoso Kahit naman sino tanongin mo gusto mo na bang pumunta sa langit? Sasagot oo. Oo, brother, pumunta ako sa langit. Di ba? Ngayon, makita natin mga kapatid, hindi siya seryoso. Ang problema po, ang tawag po dyan ay misplaced priority. Bakit po misplaced priority? Tignan po natin yung verses 23 up to 26. Sabi diyan, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang tao sa kaharian ng langit. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo dumaan sa butas ng karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At nang marinig ito ng mga alagad ay lubhang nagtaka na nagsasabi, sino nga kaya makaliligtas? At pagtingin ni Jesus sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, tatapot sa Diyos ang lahat ng bagay ay may pangyayari. Nakita ninyo mga kapatid, hindi nila naintindihan yung sinabi ng ating Panginoon. Na mas maganda pa na isang kamelyo, ito po ni-research ko po ito, mga kapatid, ni-research ko po ito, itong mga camel, sa panahon ng ating Panginoon, yumuyuko. Kahit po sa kuweba, pwede siyang pumasok. Kasi, ang ginagawa niya po, gumagapang. Nakita na po kayo ng kamelyo na gumagapang. Usually po kasi matatangkad yung mga yan, matataas ang likod. Yun nga lang, pagdating do sa kuweba, yumuyuko na sila. Yan. So, ako po, nakakita po ako ng ganyan somewhere in Australia. No? Australia or New Zealand kasi may kamag-anak tayo dyan. Talagang lumuluhod sila, yung mga camels. Lumuluhod sila at gumagapang sa kuweba. Yan. So, ito yung ating na-research. At makikita natin, mga kapatid, hindi nila talaga naintindihan. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon na mas mabuti pa pumasok ang kamelyo kaysa sa tao na mayaman na pumasok sa kaharian ng langit, ang ibig sabihin nito, yung misplaced priority natin, kahit ano pa yung kagustuhan natin, kung ang priority natin, mga kapatid, ang humahadlang sa atin, hindi mangyayari kung ano man yung loloobin ng Panginoon. Kasi nga, misplaced priority, hindi natin alam kung ano ang isasakripisyo. Tingnan ninyo ang sagot. Tingnan ninyo ang sagot ni Pedro dun sa sinabi ng ating Panginoon. Di ba nagtaka sila? Sino kaya ang pupunta sa langit? Ibig sabihin, kahit yung mga apostoles, hindi nila kayang ibigay yun, yung pinag-uutos ng Panginoon. Hindi nila kayang ibigay. Hindi nila kayang gawin. No? Kaya nagtanong sila, sino kaya makaliligtas? Kung gayon. Diba? So, nagtaka sila. O, tuloy natin yung basa. Sabi dito, nang makagay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamti namin? Kita ninyo, mga kapatid. Dito sa pagkakataong ito,
Ang isang gustong sumunod sa ating Panginoon, kailangan nagsasakripisyo. Ha? Katulad ng ating ministry partner na si Sister Jackie, ano ang pinag-pray ko sa Panginoon, na though mawalan siya ng work, wala akong mga kapatid, wala akong intensyon na gano'n. Pero nasa isip niya na mag-resign siya sa work para makapagsimba siya ng Sabat. No? Kasi gano'n yung priority. Kailangan may isasakripisyo tayo para sa Panginoon. Diba? May mga bagay na dapat tayong sakripisyo. Napaka-basic nito mga kapatid. Kapag may mahal tayo, kaya natin isakripisyo lahat. Sabi-sabi nga namin mga lalaki, ibibigay namin sa iyo ang buong puso namin. Seryoso ka? Pag ibinigay mo yung puso mo, patay ka na. Ha? Tapos sabi ng mga lalaki, kukunin ko sa kalawakan bawat bituin, ibibigay ko sa iyo. Talaga? Oh. Hindi ba dapat gayon din tayo sa Panginoon? Mga kapatid, na may isasakripisyo tayo. Ano isasakripisyo natin? Yung time natin, yung ating priority, yung ating mga ginagawa, no? Sabi ng talata ng unang Korinto 10, ang sabi, lahat ng ating gawin ninyo sa ikakalwalhati ng Panginoon. So, maging yung ating sarili, yung pagtatakwil natin sa sarili natin, kailangan nating gawin. Kasi yan ay pagsasakripisyo. Kaya ano ang naging sagot ng ating Panginoon doon sa mga gustong magsakripisyo para sa pagsunod sa Kanya? Kasi di ba, tinanong ni Pedro? Tanong ni Pedro sinakripisyo na namin lahat. Ano ang makukuha namin? Ang sagot ng ating Panginoon ganito. At ang bawat mang-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae, ama, ina, anak at mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Datapwat maraming mga nauna ang nahuhuli at ang mga nahuhuli ay nauuna. Nakita natin, no? Tatanggap daw ng 100. Ay, abay napakaliit. 100, no? At buhay na walang hanggan. Ngayon, ito susunod natin tanong. Sino ngayon sa inyo ang gustong tumanggap ng 100 piso at buhay na walang hanggan? Mamaya sagutin natin isa-isa Sino ang gustong tumanggap ng 100 piso at buhay na walang hanggan? Sino daw? So, yan Okay. Ngayon, mga kapatid, ito kapag tayo tumanggap sa Panginoon, buhay na walang hanggan. Itong 100 piso nito, ano lang to kumbaga bonus. Bonus ito mga kapatid. Bonus lang. Kasi mababa yun Mababa yun yung 100 piso para sa atin, mababa lang yun. No? Pero ito, ang gusto lang naman ng ating Panginoon is to give up all that is necessary to do. So, kung gaano ka kaseryoso, kailangan ng commitment. Ano yung gagawin natin para malaman natin na ganun talaga tayo kaseryosong pupunta sa langit? No? Obey the gospel. Okay? Romans chapter 6, verse 17. Number 2, faithful in worship. Hebrews chapter 10, verse 25. Ang sabi dyan, huwag ninyong gagayahin ng iba na kinakaligtaan ang kanilang mga pagkakatipon. No? Number 3, emphasis sa kung ano sinasabi ng Bible. 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Paano emphasis ito? Yung kung ano yung pinag-aralan natin, siyang dapat nating gawin. No? At pangapat, pagsasakripisyo, gaya ng sinabi ko kanina. Matthew chapter 19, verse 29. And, para malaman tayong seryoso, do better than many others. So,
Ano ba yung kulang sa atin? Bakit hindi tayo seryoso? Yung pagbabago. Ito lang kahit ano pa yung sabihin ni Brother Denmar ngayong hapon na ito, isa lang naman ang hinihingi ng Diyos Etong limang ito, forget about it. Yan limang yan, kasi nakapasok na yun sa isang talata. Ano talata? Romans chapter 12, verse 2. Ibahin ninyo ang inyong isip mula sa sanlibutan ito. So, renewal of your mind. Alam natin dapat ang priority natin kung ano, yun ay ang paglilingkod sa Diyos. Ano man ang mangyari, kaya nga lagi, ang ating message, pag makalimot sa Diyos. Pagising sa umaga, pray. Bago mag-work, pray. Biyahe, pray. No? Hindi na tayo makakalimot sa Panginoon. Yan. So, ayun ang dapat natin gawin. So, is it possible to look like we're more serious than we are, no? So, meron kasing mga bagay, no? Meron kasing mga bagay na nag-deceive sa atin. Minsan kasi alam natin na seryoso tayo talaga, seryoso. Sinakripisyo ko na to Lord Yeah? Ang ginagawa natin mga kapatid, kuminsan, ang ginagawa kasi natin kuminsan, yung ating sarili hindi natin matanggihan. So ito ulit ang tanong natin. Ang tanong natin sa ating mga sarili ngayon, gaano tayo kaseryoso sa ating paglilingkod na ito? Gaano tayo kaseryoso? Kasi mahalaga po yan. Tingnan niyo po, ito pong binabasa ko na 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Basahin nga po natin. 2 Corinthians chapter 4, verse 13. May didiin lang po tayo. Sabi diyan, ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat. Sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisampalataya at kami naman ay nangagsasalita. Na aming nalaman na bumuhay na maguli sa Panginoon ay siya ring bubuhay na maguli sa amin, nakalakip ni Jesus at ihaharap kami kasama ninyo. Dito, maliwanag mga kapatid ko, no? Maliwanag dito na yung ating pananampalataya nagsimula nung magsalita ang Diyos. At ngayong mababasa natin, no? Mababasa natin siya sa pamamagitan ng Biblia, ay dapat tayong, sabi diyan? Ang sabi diyan, dapat tayong magsisampalataya. Kami naman ay magsisampalataya. Yan. So, emphasis sa kung ano sinasabi ng Bible. Kung ano yung sinasabi ng Bible, ito yung ating gagawin. Okay? Iyon yung ating gagawin na pamantayan ng Biblia. No? So, ano pa? Ano pa yung dapat nating malaman patungkol sa paghahanda? Kasi tayo, we are Adventists. When you say Adventist, we are preparing for the upcoming of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ano po yung dapat nating ihanda para makita talaga ng Diyos na ganun tayo kaseryosong pupunta sa langit? Kasi marami talaga nagsasabi pupunta sila sa langit Pero gaano nga talaga kaseryoso? Gaano nga kaseryoso? Luke chapter 17, verses 1 to 5. Tignan natin This is an application kung magagawa natin ito mga kapatid. Luke chapter 17, verses 1 to 5. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na dumating ang kadahilanan ng pagkakatisod. Tatapot sa aba ninyong pinanggalingan. Mabuti pa sa kanya kung bitinan ng leeg ng isang gilingang bato at siya'y ihagis sa dagat, kaysa siya'y magpatisod sa maliit na ito. Mag-ingat kayo sa inyong sarili, kung magkasala ang inyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patatawarin mo siya. At sinabi ng apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Isa sa mga dapat nating gawin kung talagang gusto nating pumunta sa langit
ay ang pagpapatawad. Remember yung Lord's Prayer? Ako, bilang dati akong Katoliko, alam ko yan. Lord's Prayer, yun nasa Matthew chapter 6, no? Ano sabi? Forgive those who trespass against us. Patawarin ang mga nagkasala sa amin upang ipagpapatawad din naman namin sa mga nagkasala sa amin. Pagpapatawad daw yung kasalanan sa Diyos, kung paano patatawarin tayo ng Diyos, ay patawarin din natin ang ating kapwa. Nakapagpatawad na ba tayo? Yun ang tanong, di ba? Nakapagpatawad na ba tayo? Ano ba yung nais ng Panginoon para sa atin na makita niya talaga na seryoso tayo? No? Sabi sa Acts chapter 2 verse 42, sabi din, at sila'y nagsipanatiling tibay sa turo at sa mga panalangin. Yan. So, meron tayong ginagawang mga pagsamba. Kamusta na po yan? Kasi ganito mga kapatid. Minsan, may mga tao na pumupunta sa church, obligasyon lang ang tingin sa pagsisimba. Sana naman hindi. No? Huwag natin gawing obligasyon. Ang ituring natin sa ating pagsamba ay pag-ibig sa Diyos, kaya natin ginagawa ang mga bagay na yun. No? Ano pa, mga kapatid? Yung pagpapasakop. Diba? 1 Peter chapter 3 verse 1 to 5. Sabi diyan, ngayon din naman kayo mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-saring mga asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanya-kanyang asawa. Sa pagkamasid nila ng inyong ugali, mahinhin na may ikot, na huwag sa labas ng kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto at pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkakataong natago sa puso na may damit na walang kasiraan, na espiritong maamot payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat nung unang panahon, ay gayon din naman nagsigaya ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na pasakop sa kanya-kanyang asawa. So bilang isip, tanda natin, ang babae itinuring ng Diyos na iglesia. No? Efeso 5. No? So tayo na miyembro ng ating iglesia, kailangan pasasakop tayo sa Diyos. Paano pagpapasakop? Yung ba sinabi mo, I surrender all to Jesus? That's your word. How about yung deed? How about, kapatid, ito gawin natin? Alam niyo, may sinasabi yung Panginoon, napakaganda. No? Kukuha lang tayo ng teksto mula dito sa Ecclesiastes. No, minsan lang natin ito gagamitin, itong Ecclesiastes. No, kasi alam natin sa ating pananampalataya, hindi tayo masyadong gumagamit ng Deuterocanon. No? Sabi dito, basahin natin, Ecclesiastes 5:5. Ganito sinasabi. Mabuti bang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka, hindi mo tutuparin. Ba, ganda Kasi kapag sinabi natin, Lord, sinusuko ko na ang aking sarili, salita mo lang yan, kapatid. Paano natin yan maipapakita? Paano natin ilulugar yan? No? Paano? Yun ang tanong. Kaya ito, pagbubulay-bulayin natin mga bagay na ito na dapat natin gagawin sa ating pagharap sa Panginoon bukas sa araw ng Sabat. Kung gusto talaga nating punta sa langit, pag nilay-nilayan natin ito, gaano ba tayo kaseryoso, Gaano ba tayo kaseryoso sa ating pananampalataya? No? Tingnan natin. Ito bilang pangwakas sa talata, 1 Timoteo 2:9 hanggang 10, ganito sinasabi. Ang mga babae naman ay maging mahinhin. No? Maayos at maingat sa pananamit, ang ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit. Maluhos, mga mamahaling alahas. Yan.
Tama naman yung aking binabasa. Sa halip, ang maging kasuotan nila ay mabuting gawa, gaya ng nararapat sa babaeng itinuturo ay tinuturing na makadiyos. Yan. So, mapapansin natin dito, mga kapatid, bagaman babae ang tinutukoy, bagaman babae ang tinutukoy dito. Ang babae nga kasi itinuring ng Diyos na iglesia, tayo. So we must be conformed to the standards. Kung ano yung standard ng Diyos, na ito dapat ang bihis ng iglesia. Ano ang bihis ng iglesia? Dapat siya ay malinis, walang kapintasan na ihaharap sa Diyos. Ganyan ang nais iharap ng ating Panginoon sa ating Panginoon doon sa langit. Kaya kung nais talaga natin pumunta sa langit, kung gusto natin maging magkakasama tayo sa langit, isa lang ang tanong sa atin. Gagaya ba tayo doon sa lalaking mayaman na seryoso pero kalaunan hindi naging consistent na seryoso? O tayo ay gustong pumunta sa langit at tayo ay magninilay-nilay kung gaano ba talaga tayo kaseryoso sa langit at maghahanda sa muli niyang pagparito. Dalawa lang yan, mga kapatid. Yan. Tayo ba yung lalaking mayaman o tayo yung mga kakontrast ng taong mayaman na ito na ayaw pasakop sa nais ng ating Panginoon. No? Yan. So, sa ating pagtatapos, naway naging pagpapalat biyaya sa inyo ang ating naging pag-aaral. No? At maraming salamat sa pagkakataong ito, bagaman hindi ako speaker. Ang ating Panginoon ay nagbigay ng pagkakataon sa atin upang makapagsalita ngayong hapon na ito. No? So, muli, happy Sabbath sa ating lahat at ako'y tatakbo na sa church. Thank you. Amen. Okay, thank you, Brother Didmar.